boy. Vroom, vroom. Simulan natin ang taxi driver serye sa isang babae na nagngangalang Jinhee na pinuntahan ng kanyang ate na si Jinsun sa isang church upang hikayatin itong tumiwalag. Gayunpaman, di pumayag ang mga miyembro na makita man lang ang ate niya kahit pa magmakaawa siya. Ilang saglit pa ay dumating ang pastor na si Juman at sinabihan siya na di niya pwedeng saklawan ang desisyon ng kapatid niya at huwag niyang tinutuligsa ang relihiyon nila. Maya-maya lang ay dumating ang mga pulis upang paalisin siya sa pribadong pag-aari ng pastor. Nagpumiglas si Jinhee sa mga pulis hanggang sa lumusot siya sa ilalim ng patrol car. Doon ay napansin niya ang advertisement ng Deluxe Taxi Service na may slogan na, "Isumbong mo ang mga nararanasang pang-aabuso." Sa madaling salita ay tinawagan niya ang Deluxe Taxi kaya agad na rumesponde ang ating bidang si Duki sa kinaroroonan niya. Habang nasa biyahe, sinabi ni Jinhee na hindi na niya malaman ang gagawin kung paano sasagipin ang ate niya sa kamay ng pinaniniwalaan niyang kulto. Tinanong ni Duki ang iba pang detalye kaya sinimulan niyang ikwento ang lahat ng mga pangyayari. Unang ikinwento niya ang saya nilang magkapatid nang malaman nilang nakapasa siya sa unibersidad. Dalawa na lang silang magkapatid sa bahay at ang ate niya ang tumatayong ama't ina niya. Di nagtagal ay nagtapos siya ng pag-aaral. Habang nagse-celebrate sila sa kanyang graduation ay dumugo ang ilong ng ate niya. Nagmagpa-check up ito sa doktor ay doon nila nalaman na may sakit na leukemia si Jinsun. Sa pagkakataong iyon ay si Jinhee naman ang nag-alaga sa ate niyang may sakit. Nasabi ng ate niya na gusto na niyang tigilan ang pagpapagamot dahil hindi naman siya gumagaling. Sinabi niya sa ate na huwag mag-alala sa gastusin dahil tataas na ang sahod niya. Habang kinukuha ni Jinhee ang reseta ay may nagbigay ng tisyo kay Jinsun. Sumunod na pangyayari ay pinapanood na ni Jinsun ang testimonya ng isang miyembro ng isang relihiyon na nagpapatunay na napagaling siya ng pastor. Simula noon ay napapansin ni Jinhee na kakaiba ang kinikilos ng kanyang ate at may inililihim ito sa kanya. Nabisto niyang nangutang ito ng malaking halaga at minsan ay nagkapasa ito sa mukha. Isang araw, natsyempohan niyang bukas ang cellphone ng ate niya nang lumabas ito ng silid. Napanood niya ang testimonya ng ate niya na nagsabing matapos siyang galawin ng pastor ay himalang nakaramdam siya ng paggaling. Doon niya na lamang nagpapaloko ang ate niya sa kulto dahil tinigil nito ang gamutan at ibinigay ang lahat ng pera nila sa pastor. Sinabi ng ate niya na pinagagaling siya ng pastor at hindi ng doktor. Tapos ay lumuhod ito sa tapat ng isang kwadro at nagdasal. Nagsabi ang doktor na lalong lalala ang sakit ng kapatid niya kung ihihinto nito ang pagpapagamot sa ospital. Nagbili ng doktor na hikayatin niya ang kapatid na ituloy ang pagpapagamot. Pag-uwi niya sa bahay ay nakita niya ang sulat ng kapatid na nagsasabing nakaramdam siya ng kagalingan sa relihiyon ng Sunbeck at gusto niyang manatili doon hanggang sa kanyang paggaling. Di nagtagal ay pinuntahan niya ang kinaroroonan ng kapatid ngunit pinigilan siya ng mga miyembro na makalapit sa kanyang ate. Nagsabi ang mga miyembro na ayaw siyang makita ng kapatid niya. Tapos ay pilit siyang pinaalis. Nang magsumbong siya sa mga pulis ay nagsabi ang mga ito na di sila pwedeng makialam sa relihiyon at wala silang magagawa kung ayaw ng kapatid niyang makipagkita sa kanya. Ang magagawa niya lang ay puntahan ang ate niya at himukin itong umuwi. Balik sa kasalukuyan, pinuntahan ni Duki ang Sunbeck Church. Naabutan niya na maraming tao doon ang galit na galit at gustong mabawi ang kani-kanilang kamag-anak na naging miyembro ng kulto. Nang dumating ang pastor ay sinabihan niya ang mga miyembro na tumawag ng pulis upang paalisin ang mga nanggugulo sa harapan nila. Nilibot at minanmanan ni Duki ang paligid ng gusali. Sinabi niyang mahigpit ang seguridad at sarado ang lahat ng bintana. Sa computer room, nagsabi si Goyun na maghintay lang siya at magkakaroon sila ng access sa CCTV ng Sunbeck. Sa tulong ni Kyungko at Jin Ian, tinap nila ang isang device sa isang main box. Di nagtagal ay nahack ni Goyun ang CCTV ng simbahan. Doon nila nalaman na ang relihiyon na Sunbeck ay isang kulto dahil tinutuligsa ng pastor ang gawain ng mga doktor ng medisina at tinatakot ang mga miyembro na mananatili ang masamang espiritu sa kanila kung hindi sila susunod sa kanya. Bukod pa dito ay sinasaktan niya ang bawat miyembro at sinabi niyang siya lang ang natatangi nilang ama. Labis-labis ang panata nila sa tinagurian nilang ama na pinupuri at sinasamba nila. Hindi akalain ng lahat ng miyembro ng Deluxe Taxi Service na may umiiral na relihiyon na nagmamalabis sa kapwa.
Napag-alaman ni Goyon na may patong-patong na kasong panloloko ang pastor. Upang pagtakpan ang lahat ng kanyang kasamaan ay nagtayo ito ng sariling relihiyon at may planong magtayo ng malaking chapel. Balik kay Jinhee, nagdesisyon siya na kuhanin ang serbisyo ng deluxe taxi service. Isinalang niya sa DVD player ang binigay na CD ni Dookie. Unang ipinaliwanag ang rules ng kumpanya. Tumatakbo ang metro ng taxi habang tinatrabaho ng kumpanya ang kanyang request. Ang bayad ay sisingilin sa oras na matapos ang transaksyon. Huling kasunduan ay hindi niya pwedeng ibunyag sa iba ang tungkol sa serbisyo ng Rainbow Taxi. Kung gusto niyang maghiganti sa pastor ay piliin niya ang blue button at kung hindi naman ay piliin niya ang red button. Pinili niya ang blue button kaya sinimulan ng deluxe taxi team ang kanilang misyon. Unang ginawa nila ay pinatambay si Jin Ian sa ospital kung saan may nagbigay kay Jin Sun ng tisyo upang makisimpatya. Nagpanggap si Jin Ian na may malalang sakit. Di nagtagal ay may nagbigay sa kanya ng tisyo. Tapos ay hinikayat siya ng isang babae na nagsabing napagaling siya ng pastor sa sinalihan niyang relihiyon. Sumama si Jin Ian sa church upang mag-espiya. Doon ay nakita niya ang babae na muling nagpatotoo na pinagaling siya ng pastor na tinatawag nilang ama. Matapos nito ay nangaral ang pastor at ipinakita sa lahat ang kapangyarihan niyang makapagpaalis ng masamang espiritu. Habang nagbibigay puri ang lahat ay kinausap ni Jin Ian si Jin Sun. Nalaman niyang nilason na ng pastor ang isipan nito dahil naniniwala si Jin Sun na ang nararamdaman niyang sakit ay dahil nilalabanan ng katawan niya ang masamang espiritu na nasa katawan niya. Ipinaalam ni Jin Ian sa team na sinubukan niyang hikayatin si Jin Sun ngunit di ito nagpatinag. Kinagabihan ay bumalik si Jin Ian sa church upang muling makinig sa salita ng pastor. Ang mga miyembro ay nag-alay ng kanilang mga ari-arian at pera bago tumanggap ng pagpapalang inumin. Nang tumanggap si Jin Ian ng inumin ay napansin siya ng isang tauhan ng pastor na dinuran niya ito. Dahil sa ginawa niya ay pinarusahan siyang makulong sa isang silid hanggat hindi niya na ma-memorize ang doktrina ng Sunbeck. Tulala siya nang makalabas ng silid at tila gusto na niyang manampalataya sa kulto. Lumipat ang eksena sa pastor na kasama ang babaeng nagpatotoo sa isang restaurant. Lumalabas na nagpapanggap lang ang babae na pinagaling siya ng pastor. Nagwika ang pastor na marami silang nabubudol dahil mas gusto ng mga may sakit na marinig na hahaba pa ang buhay nila kaysa uminom ng gamot at hintayin ang kamatayan nila sa ospital. Maya-maya lang ay inabot ng waitress ang bill nila Dookie sa lamesa ng pastor kaya kinumpronta sila ng pastor. Nagpanggap si Dookie na isang monghe na pinagsisilbihan ng assistant niya. Binalaan niya ang pastor na mag-ingat sa mga bagay na bumabagsak mula sa itaas. Paglabas ng pastor ay bumagsak sa tabi niya ang signage ng restaurant kaya naalala niya ang babala ng monghe. Samantala, nalaman ni Goyon na ang pinapainom na likido ng pastor sa mga tumatanggap ng pagpapala ay naglalaman ng isang klase ng gamot para sa mga pasyente na may malalang cancer, kaya kahit papaano ay nakakaramdam ang mga miyembro ng panandaliang ginhawa ngunit lalong pinapalala nito ang sakit nila. Habang nasa biyahe ang pastor pabalik sa church ay biglang huminto ang kanyang sasakyan, tapos ay nawala ng signal ang cellphone niya. Napunta siya sa ilang na lugar na sinet up ng deluxe taxi team. Doon ay nakita niya ang monghe. Ipinakita nito na mas makapangyarihan siya sa kanya. Nang ibalik ni Goyon ang signal ng cellphone ay nabuhayan ang pastor at tinawanan ang ginawa ng monghe. Natawa din si Goyon dahil tila hindi napaniwala ni Dookie ang pastor na tinawag siyang kulto. Isang araw, ibinalita ng tauhan ng pastor na namatay ang isang miyembro nila sa ambulansya noong nahimatay ito habang nakikinig ng sermon niya. Sa presinto, nagdrama ang pastor sa pagkamatay ng miyembro niya habang galit na galit ang mga anak nito na sinisisi siya. Walang may kaso ang mga pulis sa pastor kaya nakalaya ito. Gigil naman ang team dahil walang nagawa ang mga pulis sa insidente. Nang tumawag si Mr. Jiang ay sinabi niya sa team na kahit bigyan nila ng leksyon ang pastor ay mananatili ang pagiging tapat ng mga miyembro nito sa kanya. Kaya tama ang sinabi ni Dookie na kailangan nilang iwaksi ang pananalig ng pastor. Gumawa sila ng props upang lubos na maniwala ang pastor sa mga gagawin nilang pagpapanggap. Unang nangyari sa kanya ay may nakita siyang multo sa daan. Pangalawa ay biglang humigpit ang seatbelt niya kaya nawalan siya ng control sa kotse. Sa takot ay bumaba siya ng kotse nang mapahinto niya ito. Tapos ay may nakita siyang mga uwak sa kalangitan. Pagpasok niya sa gusali ay muli na namang nagpakita ang multo sa kanya.
Kinabukasan ay nagpa-check up siya sa doktor. Nang tanungin siya ng doktor kung relihiyoso siya ay sumagot siya na hindi siya naniniwala sa Diyos. Paglabas niya sa ospital ay naalala niya ang mga babala ng monghe at mga nangyari sa kanyang hindi niya maipaliwanag. Naisipan niyang puntahan ang address na nasa calling card ni Duki. Pagdating niya doon ay pinalayas siya ng monghe at assistant nito dahil wala siyang appointment. Sa bahay ni Jinhee, hinaharas siya ng mga maniningil sa utang ng kanyang kapatid. Mabuti na lang ay dumating si Goyun na kinulata ang dalawang bandido. Ipinangako niya kay Jinhee na maibabalik ng deluxe taxi team ang kapatid niya. Balik kay Pastor, pinadukot niya sa mga tauhan ang monghe upang makausap ito. Sinabi ng Pastor na simula nang magkita sila ay may mga masama nang nangyayari sa kanya. Walang binabanggit ang monghe kundi ang tungkol sa multo na gumugulo sa Pastor. Nagbanta ang Pastor na sasaktan siya kung hindi siya makikipag-usap ng maayos. Ilang saglit pa ay biglang namatay ang ilaw kaya nagtaka ang Pastor. Pagtingin niya sa likod ay nandoon ang multo kaya nang hilakbot siya sa takot. Hiniling ng monghe sa Pastor na alisin ang nakatali sa kanyang kamay. Tapos ay nilabanan ng monghe ang multo kaya bigla itong nawala. Tinanong niya ang Pastor kung ano ang ginawa niya at ayaw siyang tigilan ng multo. Biglang naalala ng Pastor na may winasak siyang mga relic sa lupang pagtatayuan niya ng chapel. Pinuntahan nila ang lugar at doon nila nakita ang mga winasak niyang relic at larawan ng lalaki na kamukha ng multong nagpapakita sa Pastor. Sinabi ng monghe na hindi titigil ang multo hanggang hindi namamatay ang Pastor. Upang maprotektahan siya sa multo, binigyan siya ng monghe ng talisman. Nakinig man ay tila duda pa rin ang Pastor sa monghe kaya dinikit niya ang mga talisman sa hindi nakikita ng mga tao. Oras ng samba ay sinalo ni Jin Ian ang sampal na sana'y ibibigay kay Jinsun. Sa kasamaang palad ay nasamahan pa ito ng suntok. Nang magkita sila ni Kyung-go ay mangiyak-ngiyak siya sa ginampanan niyang papel sa misyon bilang espiya. Sa church, nang muling ipakita ng Pastor ang kapangyarihan niyang mag-alis ng masamang espiritu ay unti-unting kumakalat ang itim na likido sa dingding ng church at sa suot niya. Natakot at nag-alala ang lahat kaya inutusan ng Pastor ang tauhan na palabasin ang lahat ng deboto niya. Duda man ang Pastor sa monghe ay pinatawag niya ito upang tulungan siyang resolbahin ang nangyayaring kababalaghan sa nasasakupan niya. Sa loob ng opisina ay hinanap ng monghe ang talisman. Nabisto niya ang Pastor na tinago ang talisman sa lugar na hindi ito nakikita tapos ay tinakpan nito ang salamin sa silid. Alam ni Duki na kulang pa ang pananalig sa kanya ng Pastor kaya sinauli niya ang bayad nito at umalis. Sinundan siya ng Pastor at nakiusap na tulungan siyang paalisin ang multo sa opisina niya. Maya-maya lang ay nagparamdam ang masamang espiritu na sumama sa Pastor sa pagpunta doon ayon sa monghe. Tinago ng monghe ang Pastor sa isang silid. Nasaksihan nito ang lahat habang nilalabanan niya ang masamang espiritu. Maya-maya lang ay sumapi ang kaluluwa ng ina ng Pastor sa katawan ng monghe. Pagkatapos ay tinawag nito ang pangalan ng kanyang anak na si Juman. Sa computer room ay kinokontrol ni Goyun ang mga props, habang si Duki naman ay todo ang pag-arte upang mapaniwala ang Pastor na kaluluwa ng ina niya ang kaharap. Sa wakas ay nakuha nila ang loob ng Pastor gamit ang boses ng AI ng ina nitong matagal nang namayapa. Habang si Goyun naman ay tuwang-tuwa sa dramatic acting ni Duki. May ibinigay na papel sa Pastor na sulat ng ina niya ayon sa monghe. Sinabi ng Pastor na kaarawan at kamatayan ng mga magulang niya ang nakasulat. Huling 2 linya ay ang kaarawan at kamatayan niya. Napagtanto ng Pastor na 1 linggo na lang ang buhay niya ayon sa nakasulat kaya nagmakaawa siya sa monghe na tulungan siyang pigilan ang kamatayan niya. Nangako siya na gagawin at susundin ang lahat ng ipag-uutos ng monghe maligtas lang siya sa kamatayan. Nangako ang monghe na gagawin niya ang lahat ng kanyang kakayanan. Sumunod na araw ay sinimulan nila ang ritual. Unang inutos ng monghe na huwag siyang tatanggap ng pera o anumang alay sa mga tao at huwag manalangin sa ngalan niya. Pangalawa ay pinagsuot siya ng talisman at sunod na pinagawa sa kanya ay tanggalin niya ang lahat ng kayamanan niya. Nagpatuloy ang kanilang pagpapanggap sa pamamagitan ng ritual. Malakas ang pananalig ng Pastor sa gawain ng monghe kaya sinunod niya ang lahat ng pinapagawa nito. Samantala, patuloy ang pananampalataya ni Jinsun sa kulto hanggang sa mawalan siya ng malay. Nabalitaan ni Duki ang nangyari kay Jinsun kaya bumalik sa alaala niya ang lahat ng kasamaang ginawa ng Pastor.
Ipinadanas niya sa impostor na pastor ang naranasan ng lahat ng biktima nito kaya naratay ito sa higaan. Nang malaman ng kasabwat na babae na nabago na ang pananalig ng pastor ay siya na ang nagpatuloy sa pamumuno sa kulto. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang pastor at hinarap ang kasabwat na babae. Sinabihan siya nito na nababaliw na sa paniniwala sa monghe. Ipinagtanggol ng pastor ang paniniwala niya sa gawain ng monghe, hanggang sa nauwi sa away ang pagtatalo nila. Habang nag-aaway ang dalawa ay pinalabas sa malaking screen ang lahat ng ginagawa ng pastor sa labas ng simbahan na napanood ng lahat ng miyembro. Nalaman nilang di naniniwala ang pastor sa Diyos, wala itong pakialam kung mamatay sila, nagpapagamot ito sa doktor, at nananalig ito sa gawain ng monghe. Doon ay napagtanto ng lahat na matagal na silang pinagluloko ng pastor na labis nilang pinagsisisihan. Umamin ang kasabwat ng pastor na napag-utusan lang siyang magpanggap na gumaling siya sa sakit na cancer. Galit na binawi ng lahat ang ibinigay nilang pera at ari-arian sa pastor. Pagkatapos ay inatake nila ito at pinagsisira nila ang mga bagay na inakala nilang sagrado. Napagtanto din ni Jinsun ang kanyang pagkakamali. Sa labas ay naghahantay ang kapamilya ng mga nabiktima ng kulto. Kasama na dito si Jinhee na matagal nang nangungulila at nag-aalala sa kalagayan ng kaisa-isa niyang kapatid. Tumulo ang luha ng magkapatid nang muli silang magkita. Labis nilang namiss ang isa't isa. Ganoon din si Goyon na naalala ang kapatid niyang babae. Ipinagpatuloy ni Jinsun ang pagpapagamot sa ospital at kahit papaano ay unti-unting nagbalik ang kanyang sigla kasama ang mahal niyang kapatid. Samantala, inutusan ng monghe ang pastor na pumunta sa pantalan. Pagdating doon ay ginabayan sila ng isang lalaki na pumasok sa loob ng isang container van. Muli ay nagpakita sa kanya ang nagpanggap na multo na si Mr. Jiang. Ikinulong sila nito sa container bago inilagay ito sa mataas na lugar. Makalipas ang ilang sandali ay tinawagan siya ni Duki na nagsabing hindi siya tunay na monghe. Sa lakas ng pananalig ng pastor ay hindi ito naniwala sa kanya at nagsabing tulungan siya dahil nasundan siya ng multo. Pinangaralan siya ni Duki na maghanap ng tunay na relihiyon. Relihiyon na nagbibigay ng kalakasan at kaginhawahan sa mga nangangailangan nito. Dito nagtatapos ang isa na namang mission accomplished ng Deluxe Taxi Service Team.